Hi! Samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang Dasol, Pangasinan. So, galing kami sa VGC to Monumento. Ayan, sa Monumento na kami. Nag-stop kami kasi pagsasama-samahin namin yung ID namin para isang bigayan na lang sa bus. And ayan, nandiyan na kami sa terminal. Sila na problema kasi wala nang biyahe. Ako kain-kain lang. Pero nagawa ng paraan. Nakahanap kami ng ibang way. Kaso mas malayo. So ayan, nasa biyahe na kami. Malaki pala yung na-discount namin. 600 daw yung pamasahe originally. Pero naka 490 plus lang kami. Kasi student. So ayan, umaga na. 12 AM bumiyahe yung bus. Tapos 7 AM kami darating dun sa terminal ng Santa Cruz, Zambales. So, ayan, nasa Zambales na kami, Santa Cruz. Sasakay naman kami pa Alaminos or Dagupan. At hinto kami sa bayan ng Dasol. 1 hour na lang yung biyahe dyan. Or wala nang 1 hour, ganun. Kung mas maaga kami sana bumiyahe nung gabi or dumating sa monumento ng gabi, mga madaling araw, mga 4 AM, andyan na sana kami. Kaso, late kami magsikilos. Kaya, ayun. Pero okay lang kasi nakarating naman kami. Madami pa naman araw kami. Ang hinahabol sana namin ng 4 AM or 5 is yung sunrise. Pero naisip namin okay lang. Kasi maraming araw pa naman kami magstay dyan. Or isang linggo pa naman. Anyways, outing namin to magkakaibigan. Nabuo yung plano namin na ganito nung nag-OJT pa kami. Yung tutuluyan namin dyan is resort ng lolo ng kaibigan namin na isa. Nilibre kami ng 1 linggo. Ganun kabait. Regalo daw sa apo niya na mag-graduate. Excited kami niyan kasi ang tagal namin pinlano. Mga 2 buwan, ganun. Dahil sa wakas, after 5 months, ganun, napag-OJT. Natapos namin. Kaya deserve namin gumala ng 1 linggo. So, ayan, nasa Dasol na kami. Lahat kami naka-sleepwear. Char. Diyan kami sa terminal. Mamamalengke muna kami habang naghihintay sa sundo naming tangkal. So, Dasol Public Market. Diyan kami mamamalengke. Kasi medyo malayo-layo pa naman yung sundo namin. Kaya, palengke muna at saka sobrang layo ng bayan sa kanila. Oh, diba may buang? Char. Bibili kami niya ng pang-ulam namin or mga gulay-gulay, ganun, sangkap. Para sa araw-araw namin kakainin. May bentang mga karne naman yung mama ng tutuluyan namin. Kaya, doon na lang kami bibili para makatulong din. Bumili kami ng bigas niyan, mga pang merienda like siomai, fishball, kikiam. So, ayan, nasa biyahe na kami papuntang Tambobong. Nakasakay kami sa tangkal. First time namin sumakay dyan. Kaya, exciting.
Tsaka kitang-kita mo yung paligid. Akala namin sobrang lapit lang or medyo malapit ganun. Di namin inakala na isang oras or mag-iisang oras din pala yung biyahe. Sobrang layo. Pero nag-e-enjoy kami sa paligid kasi mapuno, ganun. May dagat na hindi namin nakikita sa Manila. Kaya okay lang sa amin ganung biyahe. Ito yung kalaban namin sa tangkal na sinasakyan namin, yung rough road. Tapos ang bigat pa namin. Yung sa isang tangkal ayun, lahat ng gamit nandun. Tapos kami dito may mataba, ganun, may malaman. Dito kami sa sinasakyan namin na to. Kaya hirap yung tangkal. Ang daming paangat na kalsada. Grabe. Zigzag din yung daan niya. Kaya, pero hindi naman siya nakakahilo kasi nga nakatangkal lang kayo. So, ayan. Yung mata ko, busog-busog na naman siya. Alas 8 or alas 9 na yan ng umaga. Sobrang init na. Kaya, papunta pa lang, sunog na kami, di ba? Pero okay lang. Yan din naman yung goal. Check. Tulad yan, paangat. Wala pa yan ha. Madami pang mas grabe yung taas. Tsaka hindi masyado nabibigyan ng hustisya ng camera yung taas niya. Pero sobrang taas niyan. So, ayan yung paligid namin. Medyo brown-brown din siya ng onte. Or kasi summer, kaya nawawalan ng mga dahon. Kaya medyo kalbo pa. Enjoy the view, guys. Wala na akong masabi, kaya enjoy the view na lang. Si Fernando Bagat. Kasi tag-init eh. Ano bang kasama mo? Busy. Sa isang talak, naubos ang aking biyaya. Oo. Kali ko kayo, ganun sa nakamitin naman. Tumilapot.